Magsitayo po ang lahat at dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Ang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalalatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasa walang hanggan siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasa walang hanggan siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, aming Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na misa na ito, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang intensyon, ang mga taong humihingi sa atin ng mga panalangin at pinangakuan ipagdarasal, gayon din ang lahat ng mga intensyon na nialay sa ating banal na misa.
sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo na kay malo, pesado, at sa special intensyon, ang mga taong may mga sakit para sa kanilang kagalingan at pasasalamat din sa intensyon ni Josefa Belita, sa kaluluwa ni Victor Posadas at Maria Luisa Posadas. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, naginanap ng iyong anak, ay magpakingdapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Rava. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Pinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyon ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ng Hetiyong si Urias. Pinakuha niya si Bathsheba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Muwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasa saad: "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at hayaan mo siyang mapatay." Dagman man si Joab sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Buon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod
at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pangaraw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siya'y nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kaukay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos, sabi ni Jesus. Anong talinghagang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siya'y pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya'y nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga.
Ngunit ipinaliwanag niya ng salininan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. May isang kwento tungkol sa babaeng bagong graduate sa kolehiyo. Mula sa kanyang pag-aaral, preschool, elementarya, high school hanggang kolehiyo, palagi siyang nangunguna sa klase o may honor. Kilala siya sa lahat ng kanyang husay sa akademiko o paaralan. In short, matalino. Kaya naman marami ang nag-asa siya ay mangunguna sa board examinations. Ngunit nang lumabas ang resulta, wala ang kanyang pangalan sa listahan. May ilan sa kanyang mga kaklase ang pumasa pero siya ay hindi. Sinubukan niya muli sa ikalawang pagkakataon. Ngunit muling itong nabigo. Hindi pa rin lumabas ang kanyang pangalan. Unting-unting pumapasok ang pagdududa. Nagsisimula niyang questionin ang kanyang sarili, ang kanyang kakayahan, at maging ang direksyon na tinatahak ng Diyos sa kanyang buhay. Mabigat ito na pakiramdam. Kaya nagpasya muna siya magpahinga ng 1 taon sa pagkukuha ng board examinations. Nagmuni-muni, nagpakalma, at taimtim na humihingi ng tulong sa Diyos. Sa kanyang ikatlong pagsubok, sa wakas ito ng kanyang hinihintay, siya ay pumasa na. Hindi man siya naging o nanguna sa board examinations o naging top-notcher, ay napagtanto niya pa rin ang isang mahalagang katotohanan na ang Diyos ay may sariling panahon at sariling paraan. Sa Ebanghelyo ngayon, nadinig natin, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos iyon, magpapatuloy siya sa kanyang pangaraw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ginawa ng tao ang kanyang bahagi, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago sa binhi. Ang Diyos ang nangangalaga at kagabay nito. Kaya't mga kapatid, sa ating pagtitiwala kay Jesus Nazareno at pagkapit na may pag-asa, tiyak tayo rin ay magiging isang matagumpay sa huli. Mga kapatid, ang ating pakiramdam ng kabiguan, pagkakamali o pagkatalo ay nagtuturo sa atin na mahalagang aral. Tinutulungan tayo na makita din ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti araw-araw. Kahit sa kabila ng sakit nating nararanasan, nananatili pa rin ang pag-ibig ni Jesus Nazareno sa ating puso. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya't kumapit lang tayo kay Jesus Nazareno at huwag mawalan ng pag-asa. Tandaan natin na kailanman hindi malulugi kung kapiling ng tao ang Diyos araw-araw. Pero kung lumalayo tayo sa piling ng Diyos dahil lamang sa hindi mga magagandang pangyayari sa buhay, ay mas lalo tayo magiging kaawa-awa. Mga kapatid, ang hangad ni Jesus Nazareno ay maging masaya naman tayong lahat. Makapiling siya sa buhay na walang hanggan. Isang magandang tugon natin ay patuloy tayong umasa sa Kanyang at ialay ang ating mga pangarap nang lahat ng ito ay matutupad din sa tamang panahon. Tandaan natin, ang Diyos ay kailanman
hindi niya pababayaan ang kanyang minamahal. At tayo iyon, ang kanyang mga anak na minamahal. God bless us all and have a blessed evening po sa inyong lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ating mga kahilingan taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat ng pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ang iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maihayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa
pagpapalad, buhay na isa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sa katauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang katamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig, ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon naming Papa at ni Jose naming Obispo at tatanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng mga sanlibutan. Mapalad ang mga iniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh, Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y ialay, sa krus ay namatay, upang kami Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang sama ko, nasasanay pakinggan mo, na mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
Poong Jesus po ninyo itong kailangan ko. Buhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, maasa. Jesus, Ayan niyo po nawa at gabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't nasasarap, pakinggan mo. Nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y papurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kadeboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Sa darating na Lunes, February 2, 2026, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa Panginoon sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang The Nazarene Catholic School, paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2026-2027. Para sa lahat ng mag-e-enroll na grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro para sa taong 2025-2026. Mayroong ring academic discount para sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Mayroong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10.
Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa The Nazarene Catholic School ng libre. Ang paaralan ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at scholarship na maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8244-5609, 096621-12152. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Tinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, ng aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalahatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hihatid sa pagbuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.